Tapos, eventually, lumalabas na madaming contemporary issues pagdating sa representation. Pure Pinoy, half-blooded Pinoy, half-blooded, no? So, interestingly, ito ay may kinalaman din sa antro. Tapos, nung naging successful si Carlos Yulo at eventually nalaman ng Filipino netizens na ang isa sa mga kalaban niya at kaibigan pala na gymnast as well ay may heritage or lineage ng Filipino. So lumabas yung balita. Hindi natin sigurado kung gaano katotoo at gaano ka sigurado ito na ito palang gymnast na to na Filipino-British ay maaring lumaro para sa Pilipinas. So, moving citizenship to. 'Di ba? Filipino-Britain. So, dual citizenship kasi siya. So, that is antro discussion. So, whereas, marami ang nagsasabi na no invest on homegrown talent. 'Di ba? So, kaya, masalimuot din ang discussion nitong citizenship na tinutukoy natin sa mundo ng antro of sports. Yan, masalimuot din yan. Then, meron akong mga kakilala sa akademya na dahil naging successful through early on na exposure si Carlos Yulo sa gymnastics ay yung pag-ikting ng grassroots development. Kaya ang clamor ay sana bigyan ng puwang yung gymnastics sa eskwelahan. Yes, gugustuhin natin yon. Ang siste, dahil kailangan mo ng maraming equipment, specialized equipment, ika nga, tapos kailangan mo ng expertise ng coaches. So maraming puzzle na bubuo doon para maging sustainable ito. And obviously, we have seen that the Philippines can be very successful in gymnastics. Syempre, meron ding ibang gymnast na babae na nakapasok, hindi nga lang pinalad na makapodium finish. So, bakit? Bakit ba hindi ganon ka visible ang gymnastics sa Philippine schools? Because you need vast investment in equipment, training, facilities, expertise of coaches to be able to actually hold gymnastics classes and after school gymnastics program. So that's why activities and companies such as Milo, which is ilang beses nang nabanggit, lumalabas sa social media kasi doon sumusuporta din ang Milo sa gymnastics. Nakakatuwa yung ganun. So sa academe din lumabas yung issues ng marami kong kakilalang PE teacher na ayan, ang tingin nyo sa PE at sports involvement ay wala-wala lang or PE lang yan. Pero in reality, napaka-contradictory ng practices ng marami and also beliefs ng marami regarding physical activity participation in sports. So, ang tinitira nila would be the school administrators, principals, teachers who again seem to be parang balimbing o at least two-faced in a way because ngayon na very successful ang ating mga atleta, congratulate, syempre post, use their platform to congratulate, post, so on and so forth, no? Pero yung practices naman in the school where students actually spend a lot of time to be active, hopefully hindi ganun yung practices nila. So parang nagko-contradict. So kasama din yan sa mga lumalabas na issue.